Samantala, kabi-kabilang hakbang ang ginagawa ng mga otoridad upang maibalik ang tiwala ng publiko sa mga unipormadong pulis. Ito'y matapos masangkot ang ilang miyembro ng PNP sa iligal na gawain. Narito ang ulat ni Julius Disamboron. Mananatili kami sa aming sinumpaang tungkulin. Ito ang binigyang diin ng pambansang pulisya sa kabila ng kinahaharap nilang issue dahil sa pagkakasangkot ng ilang miyembro nito sa EDSA Hulidap Incident at iba pang iligal na gawain. Una nang tiniyak ni PNP Chief Alan Purisima sa publiko na mananatiling sandigan ng mamamayan ang kapulisan. Kaya't kabi-kabilang hakbang ang ginagawa ng pamahalaan para maibalik ang tiwala ng sambayanan sa mga unipormadong pulis. Inaamin namin na kami nasaktan din at parang nalumural kami kahit na hindi taga-Police Quezon City, basta PNP, kasi kapatid namin sa trabaho mga yan, nasasaktan din mga yan. Ganun pa man, ang PNP ay talagang magtatrabaho pa rin. Parang ito'y isang dagok lang sa aming pahina ng mga libro, isang mapait na karanasan na nangyari sa buhay ng isang kapulisan. Pero gagawin pa rin namin kung ano ang mandato sa amin, ang to serve and protect. Sakaling may kabaro nila ang masangkot sa isang krimen o di kaya may kinaharap na kaso, tiniyak nilang magiging patas at walang kinikilingan ang pagtrato dito. Specific po dito sa nangyari pong insidente nito, even prior na nangyari po ito ay marami ng hakbangin ang Philippine National Police na related dito. Isa po yung pagpapabilis po doon sa pagbigay hatol doon sa mga administrative cases na sinasampa po sa ating mga kasamahang pulis. Pangalawa po, yung ating pong recruitment ay iniba po yung proseso. Mas sinisiguro po ngayon na yung mga nare-recruit po nating pulis ay thorough po yung background check at sinisiguro po na sila ay talagang kwalipikado. Samantala, nais naman ng Volunteers Against Crime and Corruption na VACC na magkaroon ng kooperasyon ng pulisya sa mga barangay upang agad na matimbog ang mga kriminal at mapagsamantala sa lipunan. Hindi naman ho sa pagmamalaki. Nung barangay captain ako, ultimong, sabi nga ni Tony, nawawalang planggana, alam ko kung sino. Walang pinakachismosong tao sa balat ng Pilipinas kung hindi ang barangay captain at mga barangay kagawad. Bakit hindi magamit itong asset ng ating pamahalaan when it comes to intelligence gathering? Alam po namin lahat kung sino ang magnanakaw, kung sino ang riding in tandem, alam po ng barangayan. Inutil ang kapitan kung hindi niya alam yan. Una nang inihayag ng Department of Interior and Local Government na magsasagawa sila ng lifestyle check sa halos 100,000 uniform personnel ng PNP. Bukod dito, hinikayat din ng mga otoridad ang publiko na isumbong ang mga pasaway na senior police, gayon din ang mga police trainees. Pa lang nila, first year, talaga in-impart namin sa kanila na yung value system, disiplina, naka yung honor system, madidevelop ang kanilang character. Meron po kayong mapapansin na anumang di magandang pag-ugali sa kanila, mangyari pong i-report po ninyo sa amin para po maimbestigahan at hindi na po natin ma-appoint on a regular term yung kanilang appointment. So, we need the participation of the community. Pagtitiyak naman ni DILG Secretary Mar Rojas na magiging confidential ang identity ng magsusumbong para na rin sa kapakanan ng kanilang seguridad. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamboron.